Internet Plus Signal Play, inulunsad ng Kalibo Cable TV Network Incorporated ngayong araw. Iba't ibang aktibidad bilang selebrasyon ng 70th Aklan Day, inilatag na. Oil tanker, nayupi ang harapang bahagi matapos sumalpok sa bahay sa Makato. Benepisyaryo ng libreng prosthetic leg mula sa Rotary Club of Metro Kalibo, umabot sa 26. Bahay sa Barangay San Roque, Malinaw na sunog, mga kagamitan na abo. Papasaherong bus, bumulusok sa bangin sa Quezon, 2 patay, mahigit 30 sugatan. Price freeze sa mga pangunahing bilihin, pinalawig hanggang May 10. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanin sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, April 21, 2026. Inilunsad ng Kalibo Cable TV Network Incorporated ngayong araw ang Internet Plus Signal Play sa pamamagitan ng motorcade. Kalibo Cable Signal Play! Double the value! Same powerful connection! Inilunsad ngayong araw, Abril 21, ang Internet Plus Free Signal Play ng Kalibo Cable TV Network Incorporated, kapartner ang Signal sa pamamagitan ng motorcade at maikling programa. Thank you, sir, for the trust. Kasi I know we're not the only player here in Aklan. Marami na, I think 7 ba? Tama, no? And among the 7, parang kami yung napusuan ninyo. So we're really very grateful, for choosing us. And siguro be rest assured na Kalibo Cable will be working hand in hand with you para maging successful itong ating project. So like kanina, sabi natin we'll start here in Aklan, and probably you're aware also na meron din tayong parang coverage in other provinces, no? No, this was started when our big bosses visited Kalibo, no? So that time meron kaming trade check, no? So doon sa trade check na yon, na-amaze kami kasi ang lumalabas palagi is Kalibo Cable, di ba? So sabi namin, very dominant na talaga yung presence ng Kalibo Cable. Hindi na makikita ni Signal ang sarili niya na nasa malayo kasi yung internet kahit saan ka available na. That's the start of looking into a partnership or a collaboration with Kalibo Cable. Tampok sa inilunsad na unlock ang hanggang 100 Mbps na internet kasamang libreng access sa Signal Play na nagbibigay ng iba't ibang content tulad ng pelikula, K-dramas at Asia series, live TV, sports at mga palabas para sa buong pamilya. 2 pangunahing plan ang inihain sa publiko, ang Premium Plan na nagkakahalaga ng 1,099 pesos at ang Premium Plus na nasa 1,299 pesos na may mas maraming channels at mapapanood. Layunin ng nasabing aktibidad na mabigyan ang bawat tahanan ng mas pinahusay na kombinasyon ng internet at Signal Play na mas pinalawak na entertainment options sa mga subscriber. Era Gibrianes, Kalibo Cable News. Pintay at panublion, isinagawa bilang selebrasyon sa 70th Aklan Day. May detail sa balitang yan, si Jenny Rosales. Bilang selebrasyon ng 70th Aklan Day, magsasagawa ng Pinta at Panublion sa darating na April 22 simula 12:30 p.m. sa Guding Ramos Park Capitol site. Sa nasabing aktibidad, 78 na Aklanon artists ang magpapakitang gilas sa on-the-spot painting contest. Samantala nakatakdang magbukas din ang Chibugan sa Kapitolyo sa darating na April 23 hanggang 28 simula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw na makikita rin sa Guding Ramos Park Estancia, Kalibo. Maliban sa masasarap na pagkain, ay mayroon din na live band na pangungunahan ng mga Aklanon Band. Jelana Rosales, Kalibo Cable News.
Oil tanker na yupi ang harapang bahagi matapos sumalpok sa bahay sa Makato ngayong araw. Nagulantang ang mga residente sa bayan ng Makato matapos sumalpok ang isang oil tanker sa isang bahay ngayong araw. Batay sa paunang investigasyon, ang naturang tanker ay nagmula sa bayan ng Navas at patungo sana sa New Washington nang mangyari ang aksidente. Sa hindi pa matukoy na dahilan, nawalan umano ito ng kontrol at tuluyang bumangka sa isang residential na bahay sa nasabing lugar. Dahil sa lakas ng pagkakasalpok, nagtamo ng pinsala ang bahay habang makikita naman ang matinding yupi sa harapang bahagi ng oil tanker. Ayon sa ulat, mabuti na lamang at walang kargang langis ang tanker kaya't naiwasan ng mas malalang panganib tulad ng posibleng sunog o pagtagas ng kemikal. Agad namang rumusponde ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. 26 na benepisyaryo ng Project Walk sinukatan na para sa libreng prosthetic leg. May detalye sa balitang yan, si Julian Rosales. Umabot sa 26 na benepisyaryo ang nasukatan para sa libreng prosthetic leg mula sa Rotary Metro Kalibo sa pamamagitan ng Rotary Project Walk. Kabilang na dito ang pinakabatang benepisyaryo na 11 years old na batang babae na dumaranas ngayon ng bone cancer. Pa-check up na ko mo sa MMG, tapos kuan kita amon nga pidya nga gin pa ultrasound imaw. Pag ultrasound ay nagguwa sa nang ultrasound ay osteosarcoma. Bali do osteosarcoma ay isang bone cancer mao sa mga unga. Sa bilang ginikanan, bilang isang ama, malisod man ron inuhon nga imong unga ay uturan sige sa umpisa nga na maisot hasta nagbaho hasta nag 11 years old ay diyon nga kita mo gadinayagan ray mong unga tapos gahampang tapos bigla nga maduga. Siyempre masubuan ka man bilang isang ginikanan. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo na mayroong ganitong programa na makatutulong sa kanila upang magkaroon ng pansamantalang paa at hindi na mahihirapan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pasalamat ako kay sa Rotary Club, sa tanan nga staff, sa Ginoo nga gintawan kami kay Goyonon nga maka-join di kara para sa sikit akong unga. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa Capiz, Aklan at Negros kung saan ilan sa kanila ay sinukatan nitong Sabado sa Infant Jesus Academy. Ang Project Walk ay isang programa ng Rotary Metro Kalibo, katuwa ang Rotary Club of Forbes Park at Wishes of Aid and Lives for Kids Incorporated na tumutulong sa mga mamamayan na magkaroon ng prosthetic leg kung saan nagsimula silang magbigay ng tulong sa Aklan at ngayon ay tumutungo na sa iba pang lugar. Sa ngayon ang Project Walk ay 18 years nang nagbibigay ng prosthetic leg sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at magpapatuloy pang tumulong sa mga Pilipino. Mula dito sa bayan ng Kalibo, Julian Rosales, Kalibo Cable News. Naabo ang buong bahay sa Barangay San Roque, Malinaw matapos matupok ng apoy. Naabo ang buong bahay matapos masunog sa Barangay San Roque, Malinaw nitong Abril 20. Ayon sa inisyal na impormasyon, walang tao sa naturang bahay nang mangyari ang insidente dahil nasa trabaho umano may-ari na kinilalang si Grilin Inamak. Sa isang video na kuha matapos ang sunog, makikita ang anak ng may-ari na labis ng pagdadalamhati habang pinagmamasda ng kanilang bahay na halos wala nang natira. Wapay mo te. Kaya na pa kung imo tuga uli. Wa pa nga ni imaw. So sarawot Paalin taara. Nawa ni ubod na ang kabit. Kunta hay. Ibuligan man ninyo. Oh. Ayon sa ulat, wala ring anumang gamit ang naisalba mula sa nasunog na tahanan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy na mabilis na kumalat at tumupok sa buong bahay. Samantala, nananawagan ng tulong ang pamilya Inamak para makabangon muli mula sa insidente. Era G. Briones, Kalibo Cable News.
Sa Balita Probinsya, 2 patay habang mahigit 30 iba pa ang sugatan matapos bumulusok sa bangin ang isang papasaherong bus sa Quezon nitong Lunes ng gabi. May detalye sa balita niyan, si Andy Narce. 2 patay habang mahigit 30 iba pa ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Pagbilao, Quezon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 8 ng gabi sa sitio Upper sa Pinit, Barangay Silangang, Malikboy. Ang bus na pagmamay-ari ng Del Monte Land Transport Bus Company ay may sakay na 41 pasahero at patungo sana sa Maynila mula sa Bicol nang bigla ito mawala ng kontrol at mahulog sa bangin. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at rescue teams kabilang ang MDRRMO ng Pagbilao upang sagipin ang mga biktima. Isinugod naman ang mga sugatan sa iba't ibang ospital sa Lucena City para sa agarang lunas. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. Pinalawig ng DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas at instant noodles sa buong bansa. Layunin nitong mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain. May detalye sa balita niyan, si Liza Rosales. Pinalawig pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong bansa hanggang May 10, 2026. Kabilang sa mga produktong sakop nito ang dilatang sardinas, instant noodles at iba pang basic necessities at prime commodities. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, nananatili ang kasalukuyang presyo ng mga produktong ito matapos ang sere ng konsultasyon sa mga manufacturers at retailers. Orihinal sanang magtatapos ang price freeze noong April 16, ngunit pinalawig ito upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain para sa publiko. Binigyang diin din na nakatulong ang pagbaba ng presyo ng langis sa desisyong ito, kabilang ang kamakailang rollback sa diesel at gasolina. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng DTI ang mahigit 700 uri ng mahalagang produkto upang matiyak ang pagsunod sa itinakdang presyo. Liza Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Reggie Brianes at ito ang Kalibo Cable News.